1977, 1978, 1979 special episode. Gamitin natin ulit itong mga mata ng mga marites na kaluluwa, elemento, 'di ba? Tanungin natin, ano ba yung mga nangyayari? At bakit tayo nagkakaganito ngayong Huwebes? Ay, excited na ba kayo malaman yung punot dulo ng kinahihinatnan ng Huwebes ninyo? Una, libation. Pangalawa, relaxation. And pangatlo, conflict. Okay. So kasi, yung libation na sinasabi dito, ito yung relihiyon natin. 'Di ba? Andi dito yung pumapasok yung donasyon natin, dasal natin. Depende kasi magkaiba tayo ng relihiyon. Tapos, pangalawa, yung pagre-relax natin, no? Yung minsan masyado tayong nakarelax sa buhay natin na inaasa natin sa iba. Hanggang sa dumating tayo sa punto na nakikipag-away na, nakikipagtalo na, 'di ba? Parang wala kasi andi dito yung punto. Ito na si sense ko Yung libation yung punto dito kasi depende sa dalawa dito. Kung i-inline natin ito sa common issue ng mga tao na nakasama ko sa live, ginagamit ng mga tao yung sagradong kasal na dahilan para hindi sila iwanan, no? Kasi pakiramdam nila nare-relax sila, no? Nare-relax sila sa sarili nila, nakampante sila na hindi sila malulugi, hindi sila matatalo kasi kasal sila. Ang hindi nila alam, yung masyado silang confident sa sarili nila is nagko-cause na ng conflict. Yung differences, yung dispute, no, yung away araw-araw, wala nang saysay yung pagsasama dahil nga doon sa buhay na meron sila. Araw-araw na lang laging sumbatan, araw-araw na lang laging nagbibilangan ng effort kasi merong isa sa kanila na umaabuso. So ngayon, kapag ikaw naman napunta ka sa punto na inaabuso mo yung isa, yung pag-abuso kasi is showing na posible isa sa kanila na sa mag-asawa ay tamad. Yung relax lang, parang okay lang na tawag nito, okay lang. Siya naman naghahanap buhay. Kung kulang, edi awayin ko lang siya, 'di ba? Kung maraming bills, edi awayin. May mga ganun na tipo ng pagsasama. So, ito na 'yon. Yung sobrang sasabihin mo dun sa asawa mo, wag kang gumawa ng ikakagalit ko or wag lang kitang mahuli kasi ipapakulong kita, papatulpo kita. No? Ang daming threat gamit yung sagrado. Tapos nasabi mo 'yon. Ikaw relax ka. Tapos sa bandang huli mag-aaway pa rin kayo kasi wala sa bawat kilos mo, sa bawat sa bawat galaw mo, kapag nasita ka, yung panakot mo lagi, yung kasal niyo, yung tao sa paligid mo, 'di ba? Yun yung mali dahil lalong hindi ka mamahalin ng asawa mo dahil sa ginagamit mo yun sa laban sa kanya. So, 'di ba? Sasabihin na niya sa sarili niya. O ngayon tignan natin, 'di ba? Kung yan lagi ang idadahilan mo, aawayin din kita araw-araw. Hindi na tayo magkakasundo. O di wala na kayong katahimikan. Yan ba yung buhay na gusto mo? Yung hindi kayo malagay sa tahimik na iba, kalimitan pag magpapakasal ka pa lang sasabihin na ng magulang, anak, sa edad mong yan, kailan ka ba lalagay sa tahimik, diba? Kung ikaw ba, malalaman mo na kapag yung tao na yun, pinakasalan mo, hindi matatahimik ang buhay mo, itutuloy mo pa ba? Di ba hindi? Kasi, useless sasabihin mo sa sarili mo, ay nako, sana, naging salamin na lang ang buhay.
Kasi kung naging salamin ang buhay, makikita mo kung ano yung nasa hinaharap. Kapag nakita mo kung anong mangyayari sa hinaharap, kapag yan yung taong kasama mo, siguro aatras ka. Hindi mo itutuloy. Yun yung hindi lahat ng tao merong gift na ganun. So, kung ayaw mong malagay sa isang sitwasyon na ikakasama mo, no, ikakalala ng sitwasyon, mas maganda at mas mainam na magpahula ka, no? Hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, kundi 3. Gawin mo siguro magkasunod 3 buwan na hula. Kung lalabas na pareho talaga, then wag mong ituloy. Kasi kahit nga sa ospital, merong first, second, third opinion Yung hula, ganun din. So, you have to be considerate enough na katulad ngayon, patapos yung Oktubre, edi magpahula ka para malaman mo kung ano mangyayari sa Nobyembre, kung magkakaroon ka ba ng panghanda sa Disyembre, no? Ganun. Ganun dapat yung gagawin mo. Wag yung lagi mo nang tinatakot yung asawa mo, lahat-lahat na, di ba? Kasi yung buhay, walang tawad Tignan mo, namumuhay tayo. Wala yatang product na bumababa ang presyo, lahat tumataas. Yung mga ganun. So, pati tuition ng school, baon ng mga bata, kahit nga yosi, inumin, di ba? Grabe yung pagtaas, lalo na papunta yung December. So, dapat sana sa lahat-lahat ng tao, huwag mong gamitin yung relasyon or yung religion para mahanap mo yung manglamang ka sa kapwa at yung iba magkakagulo dahil sa'yo. Kalimitan kasi in-laws ito May mga in-laws na nakikita yung diferensya mo, pero pilit na nagbubulag-bulagan yung isa kasi ayaw niya pa na mabuking ikaw, mapahiya ikaw. Pero kapag dumating yung panahon talaga na hindi na mapipigilan, wala na. Di ba? Mabubuking ka na talaga. So ngayon, ito na yun. So sa lahat-lahat, kung makaka-relate kayo sa ganitong sitwasyon, kung hindi man successful ang marriage life ninyo, huwag niyo na ipilit. Kung sinubukan ninyo na ayusin ito 1-2 beses at hindi pa rin naayos, huwag mo na ipilit. Tsaka magpa-reading kayo, no? Ganun na yun, ganun lang talaga. Kasi never mong makikita at malalaman yung mangyayari kung ikaw mismo gusto mo lang halos libre. Walang libre na ganun. Kasi kung may libre, edi sana binigyan na lahat tayo ng Diyos ng kakayanan na tignan yung hinaharap. So, ibig sabihin doon, iilan lang ang binibigyan ng pagkakataon na makita ang mangyayari sa susunod na mga araw, linggo, buwan o taon. So, para makita yun, idadaan sa dasal, idadaan sa ritual, pero may kandila. Yun yung iba doon. Ewan ko kung ano yung nagamit ng iba, pero kalimitan kasi kandila. And then others, they do it siguro sa kanila kahit yung mga messages na lang. Pero nakikita nyo, merong fees talaga. It is because that some of those revenues talagang binibigay as donations doon sa altar nila. May ano sila para bang, kahit nga tayo magsisimba, di ba, may tithing. O di ganun din doon. Lahat-lahat may ganun, may shares. Paano ka ba pupunta sa isang kumpanya pag wala kang shares, di ba? Paano ka tatawaging stockholder pag hindi ka nagbigay ng shares? Naks, grabe. So, ganun lahat-lahat ng buhay natin. So, sana matuto din kayo. So, proceed tayo sa male and female vibrations and then sa dark and light. Maraming salamat po.